The Boss Husband. Credit to the author. 504 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Sa isa sa mga business suite ng Hotel Sofitel, nanirahan si Marian matapos ay dismiss ang kanyang mga subordinate na lahat ay dumating para salubungin ang kanyang pagdating. Sa kabilang banda, si Goodman nakakapasok lang din sa kanyang silid ay tinanggal ang kanyang puting suit at inihagi sa kama. Parang humiga siya sa komportableng sofa sa malapit. May isang maliit na mesa na gawa sa kahoy sa tabi ng sofa bilang karagdagan sa isang lampara na nagpailaw sa kalahati ng silid. Ang lampshade ay walang alikabok. Napahinga ng nakapikit ng wala pang 1 minuto, muling iminulat ni Goodman ang kanyang mga mata. Palibhasa'y nasisinagan ng dilaw na liwanag, ang walang ekspresyon na lalaki ay lumingon sa mesa sa tabi niya. May nakatayong file holder sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ang selyo at naglabas ng ilang naka-photostat na dokumento mula sa loob. Kinurot ni Goodman ang isa sa mga papel gamit ang kanyang 2 kamay, tinitigan ang nilalaman ng malungkot. Ang piraso ng dokumentong ito ay isang photostated marriage certificate na ang larawan ng mga may-ari ay malinaw na makikita sa papel. Ang babae ay mukhang walang pakialam at malamig, walang emosyon habang nakatitig sa kamera. Sa kabaligtaran, ang lalaki ay ngumisi at mukhang kinakabahan at nakakatawa. Ito ay ang group picture ni Marian at Justin na kuha nila nang irehistro ang kanilang kasal. Marian. Tinanggap mo ako bilang tanga, di ba? Sa tingin mo ba hindi ko malalaman ang relasyon mo sa ganid dahil lang sa ayaw mong sabihin sa akin ang tungkol dito? Humph. Haha. Paano kung makapatay siya? Sino siya para mang-insulto sa akin? Abogado. Kukunin ko siya para sigurado. Pero siguradong hindi mo makikita ang mabahong tindero bukas. Si Goodman ay may kakilakilabot na ekspresyon, na bahagyang kumikibot ang gilid ng kanyang bibig. Nanginginig ang mga braso niyang nakahawak sa dokumento. Pagkatapos niyang bumulong sa sarili, itinaas niya ang phone niya at tumawag. Mr. Goodman, after hours ngayon, biro ng isang lalaki. Abogado Charmo, ang aking kaibigan ay dinala sa himpilan ng pulisya mga 10 minuto na ang nakalipas. Kailangan kong tulungan mo akong gawin ang isang bagay para sa kanya, malamig na sabi ni Goodman habang kinukusot ang kanyang mga mata. Hindi ko alam na ikaw ang nagdadala ng mabuting balita. Ngunit dahil kailangan mo ito, bibisitahin ko ang istasyon ng pulis. Ano ang pangalan ng kaibigan ni Mr. Goodman? Ano ang ginawa niya? Siya si Justin, isang incheck. Isa itong krimen sa pagpatay, sagot ni Goodman. Nanatiling tahimik si Charmo saglit. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, ang malas mong tao. Huwag kang mag-alala, hindi ito magiging problema para sa akin, ang pinakamahusay na abogado sa Paris, si Charmo. Naniniwala ako na hindi mo naiintindihan ang aking intensyon, malamig na sabi ni Goodman, hindi ko hiniling na piyansahan mo siya. Oh. Malamang, hindi naintindihan ni Charmo ang ibig niyang sabihin. Kailangan ko ng tulong mo hindi para iligtas siya, kundi para makulong siya. Napuno ng lamig ang mga mata ni Goodman. Nakangiting sinabi niya, naniniwala akong isang piraso ng cake para kay Lawyer Charmo na tanggalin ang isang ordinaryong incheck na may kaunti o walang background na nakagawa ng pagpatay sa Paris. Siya ay nahuli ng pulisya pagkatapos ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sumagot si Charmo, opo. Mr. Goodman, ikaw ay isang espesyal na employer, ngunit gusto ko ito. Sige, gagawin ko ito. Tandaan na huwag mag-iwan ng mga bakas. Wala akong kinalaman sa bagay na ito, idinagdag ni Goodman. Tumawa si Charmo na parang baliw. Siyempre. Wala akong natatanggap na tawag ngayong gabi. Maghahanap ako ngayon ng hustisya. Kasabay nito, sa underground base ng istasyon ng pulisya sa Paris, tinitigan ni Justin ang isang larawan sa harap na may walang magawang ngiti. Sa larawang ibinigay ni Ford, ito ang simbolo ng Golden Sun Totem na nakita ni Justin noon. Bukod dito, ang larawan ay kinuha mula sa mga patay na lalaki na nakasuot ng itim. Sinapo ni Justin ang kanyang noo.
Siya ay higit pa o mas kaunti naisip ang sitwasyon. Originally, akala niya ay pulis ang may hawak sa kasong ito, kaya hindi niya inaasahan na malalapitan siya sa ganoong kaikling panahon. Gayunpaman, ang 7th Bureau ang namamahala sa simula. Kaya, kahit na gumamit siya ng satellite phone upang tumawag sa pulisya, masusubaybayan pa rin ang kanyang lokasyon. Nagawa nilang ma-access ang teknolohiya ng higit pa sa mga katulad ng pulis. Walang planong itago si Justin. Tumanggo siya, tulad ng alam mo, ako ang tumawag ng pulis. Naging madilim ang tingin ni Ford. Kung gayon, ang pagkamatay ng mga kidnapper ay hindi magiging walang kaugnayan kay Mr. Gibson, hindi ba? Tama. Ako ang pumatay sa kanilang lahat, matapat na sagot ni Justin. Lalong nabahala si Ford nang naging maayos ang proseso ng interogasyon. Dahil nagmamadali sila, nagawa nilang malaman ang ilang abnormalidad sa background ng Zen-Iken na ito, ngunit nabigo silang makakuha ng tumpak na impormasyon. Tinapik ni Ford ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ang mga patay na kidnapper sa bodega ay dating mga miyembro ng isang teroristang grupo na tinatawag na Infernal Three-Headed Beast. Bawat isa sa kanilang mga miyembro ay para sa kakulangan ng isang mas mahusay na ekspresyon, ay bininyagan ng pulbere. Ang nakakagulat, hindi lamang sila ay nabigo upang magsagawa ng anumang pinsala, lahat sila ay tinamaan ng may mahusay na katumpakan sa kabila ng hadlang ng mga helmet na iyon. Kung tapat ka, kailangan kong sabihin. Walang alinlangang mapanganib ka. Nagkibit balikat si Justin. Siguro nga. Pero legally speaking, I was merely acting on self-defense. Naniniwala ako na hindi ako ikukulong ni Deputy Director ng walang dahilan o tatapusin ang buhay ko dito, di ba? Malamig na ngumuso si Ford. Ang pagtatanggol sa sarili ay isang karapatang ibinibigay sa mga sibilyan. Sa pagkakaalam ko, si Mr. Gibson ay hindi isang ordinaryong residente. Nagagawa kong maghinala na ang isang mapanganib na tao na tulad mo ay nagmula sa isang grupo ng terorista. Bukod dito, ang iyong background ay maaaring magdulot sa atin ng mas maraming problema kaysa sa Infernal Three-Headed Beast. Huminga ng malalim si Justin. Noong una ay gusto niyang bumalik sa hotel at matulog pagkatapos ng interogasyon, ngunit ang sitwasyon ay tila mas mahirap kaysa sa inaasahan. Kung gayon, ano ang plano ng Deputy Director? Nakangiting tanong ni Justin. Tulad ng sinabi mo, ang lahat ng ito ay mga hinala lamang. Kahit na ang isang detention ay may limitasyon sa oras. Gayon din, pagkatapos na dumating ang aking abogado, ang hindi pa napatunayang kaso na ito ay hindi mapipilit ang aking pananatili. Pinapayuhan ko ang Deputy Director na palayain na ako. Marami akong nasave na mga marangal na bisita. Hindi ba dapat sabihin na tumulong ako sa halip na masaktan? Nang gustong kontrahin ni Ford, mahigpit na tumanggap ng tawag si Bolton na kanina pa nakatayo sa isang tabi. Humingi ng tawad si Bolton kay Ford bago ito kinuha. Ano yun? Di ba sabi ko sa'yo nagtatanong ako ng suspect? Tinawagan kami ni Head Bolton, Lawyer Charmo mula sa Gordon Law Firm. Sinabi niya na gusto niyang magbigay ng mahalagang impormasyon sa amin tungkol sa suspect na Zen-Iken, iniulat ng isang pulis. Agad na ibinaba ni Bolton ang tawag at ipinaalam kay Ford ang sitwasyon. Bumantong hininga si Ford at binigyan ng masalimuot na tingin si Justin. Ang abogado ni Mr. Gibson ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Dahil iyon ang kaso, lumabas tayo pagkatapos. Si Justin ay natural na walang pagtutol. Naramdaman din niya na maagang dumating ang abogado. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, lumingon si Justin para tingnan ang alloy gate na may pagdududa. Cling! Biglang bumukas ang pinto ng alloy. Ilang silhouettes pagkatapos ay sumugod sa loob ng interrogation room. Hindi ka maniniwala sa mangyayari sa susunod na kabanata. Mag-click dito upang basahin ngayon. 505. Isang makatuwirang lalaki, direktor. Bulalas ni Ford. Nagtataka siya kung sino ang pumasok sa lugar, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto niya na ang mga nanghihimasok ay magiging hanggal na dumaan sa harap ng gate. Kung titingnang mabuti, nakita niya ang kanyang direktor na si Depney. Parang sumugod si Depney doon. Hindi man lang siya nakasuot ng uniforme ng militar. Puting sando lang ang suot niya habang medyo magulo ang buhok.
Siya sa una ay mukhang mapatla at masama sa katawan, ngunit ang kanyang mukha ay kasalukuyang kulay pula dahil sa lahat ng pagkabigo. Pagpasok sa silid ng interogasyon, dali-daling hinanap ni Daphne si Justin na nakaupo sa tapat ng Ford. Nang makita niyang nakaposa si Justin, nanlaki ang kanyang mga mata ng husto. Naramdaman ni Ford na may mali. Nag-alinlangan siya saglit bago nagtanong, "Direktor, ano ang gagawin mo?" Bago pa matapos magsalita si Ford, tumalon si Daphne sa kanya sa isang kisap mata at hinawakan ang kwelyo ni Ford gamit ang kaliwang braso. Si Bolton na nasa likod ni Ford ay namangha. Nakatuon ang tingin niya sa 2 metrong taas na Ford na nakahawak sa himpapawid ng mag-isa ni Daphne na halos 170 sentimetro. Walang aasahan na ang tila nasa katanghaliang gulang, mukhang walang malasakit na si Daphne ay nagtataglay ng gayong nakakatakot na lakas. Napatulala si Ford. May gusto sana siyang sabihin ngunit napigilan siya nang nag-aapoy na tingin ni Daphne na gawin iyon. "Tanga! Pinahintulutan ba kitang arestuhin ang sino mang gusto mo nang walang pahintulot ko?" Sigaw ni Daphne gamit ang malalim at magaspang niyang boses. Habang nakataas sa ere, maririnig na napalunok ng laway si Ford na nakalawit ang mga paa. Sinusubukan niyang manatiling kalmado, sinabi niya, "Pinagbigyan ako ng pahintulot ni Director na harapin ang kaso ng kidnapang. Nalaman namin na itong Zen Icon na si Justin ang nagsumbong sa pulis. Sa pamamagitan ng interogasyon kanina, inamin niya na siya ang pumatay sa mga kidnapper. Gusto naming imbestigahan pa ang usapin, ngunit Direktor, ikaw ay. Kaya kung ano ang sinusubukan mong sabihin sa akin dito ay ang lahat ng ito ay kasalanan ko." Napabuntong hininga si Daphne sa pang-aalipusta bago pilit na ikinuyod ang kaliwang braso, itinabi si Ford sa isang tabi. Inihagi si Ford sa pader ng isang napakalaking puwersa. Kasunod ng banggaan, naramdaman niyang baka nabalian siya ng buto. Gayunpaman, agad siyang tumayo at yumuko, na nagsasabing, walang gustong ipahiwatig ang isang ito. Hindi ka maglalakas loob na gawin ito kahit na gusto mo. Ngumisi si Daphne at hindi pinansin si Ford bago naglakad patungo kay Justin. Nang lumingon, ang kanyang galit na ekspresyon ay napalitan ng isang kaaya-ayang ngiti. Mukhang humihingi ng tawad, sinabi niya kay Justin, "Mr. Gibson, ako si Daphne, ang superior ng tanga na ito. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin para sa kanyang kalokohan. Mangyaring huwag pansinin ang kanyang mga gawa ng katangahan." Sinulyapan ni Justin sina Daphne at Ford ng mapanukso. Nakangiting sabi niya, "Ayos lang. Kailangan mo lang akong bitawan kung alam mong hindi ako ang hinahanap mo. Hindi kailangang sisihin ng direktor si Deputy Director Ford. Ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. It isn't worth the trouble. Si Mr. Gibson ay talagang isang makatwirang tao. Tatanggalin ko ang mga posas para sa iyo at paalisin ka," nakangiting sabi ni Daphne. "Kaya kung alagaan sila mismo." Tumayo si Justin at ikinaway ang kanyang mga braso palabas, dahilan upang ang mga metal na posas ay agad na maputol, na parang isang piraso ng papel, bago bumagsak sa lupa. Ibinuka ni Daphne ang kanyang bibig sa gulat. Agad na hindi nakapagsalita sina Ford, Bolton, at ang iba pa. Ang mga posas ay hindi laruan. Hindi sila ginawa para sirain. Hindi lamang matigas ang metal, ito ay malambot sa isang tiyak na antas. Hindi imposibleng baguhin ang hugis nito. Ngunit gaano ba talaga kagulat ang lakas ni Justin kung nagawa niyang wasakin sila? Si Bolton at ang iba pang mga espesyal na ahente mula sa Departamento ng Seguridad na dinala ni Daphne ay natulala. Nakaramdam sila ng lamig sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Si Ford na nakayuko sa katahimikan ay nagsalubong ng kilay ng mahigpit. Mr. Gibson, please come with me?" Si Daphne ang unang nag-react. Naglakad siya sa harap ni Justin para ilabas siya. Kinawian ni Justin sina Ford at Bolton bago umalis sa silid ng interogasyon kasama si Daphne. Pagkaalis nila, tuluyang tumayo ng tuwid si Ford na kanina pa nakatayo. Sa sama ng loob, ang kanyang katulong na si Bolton ay napabuntong hininga sa kawalan ng kasiyahan. "Deputy Director, ito ay katawa-tawa. Malinaw na ipinasa sa amin ng direktor ang bagay na ito sa simula pa lamang at masyadong tamad na makisali. Ngayong nahuli na namin ang salarin at nakuha ang posibleng maging lead, ininsulto niya kami at sinaktan ka pa." Napuno ng pait si Bolton.
Ang tanging nagawa niya ay tumango. Itinaas ni Ford ang imahe na nakadikit ang mga ngipin habang napuno ng komplikasyon ang kanyang mukha. Naningkit ang kanyang mga mata sa wakas. Sa pamamagitan ng puwersa gamit ang kanyang braso, ang larawan ay nadurog at naging lumukot. Sa kabilang banda, mas nakaka-relax si Justin pagkatapos makalabas sa istasyon ng pulisya kasama si Daphne. Bagamat hindi niya alam kung sino ang nagpadala sa direktor na ito para paalisin siya, hindi niya kailangang mag-overnight sa istasyon ng pulisya na nararapat na ipagdiwang. Bagamat hindi masasaktan si Justin kung walang magpiyansa sa kanya, hindi niya basta-basta masisira ang istasyon ng pulis. Hindi siya natatakot na lumaban, ngunit ang pag-iingat niya ay ang mga kahihinatnan na dumating sa pagkasira ng isang istasyon ng pulisya. Naglalakad papunta sa parking area malapit sa police station, huminto si Daphne sa paglalakad. Nang makakita ng itim na Rolls Royce sa malapit, nahirapan siyang kontrolin ang kanyang emosyon. Mr. Gibson, I'm really sorry for bringing you trouble. Please greet the much respected lady on my behalf. Kung kailangan mo ng tulong sa anumang bagay sa hinaharap, ikalulugod naming magbigay ng tulong anumang oras. Babae. Sumimangot si Justin at tumingin sa direksyon na kinaharap ni Daphne. Nang makita niya ang Rolls Royce na nakaparada sa dilim, may naintindihan siya kaagad. Kaya siya. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Pagkatapos magpaalam kay Daphne at sa iba pa, dahan-daang lumapit si Justin sa kotse na naghihintay sa kanyang pagdating. Pagdating niya sa harap ng sasakyan ay bumukas ang pinto mula sa loob, bumungad sa kanya ang isang gwapong mukha na matagal na niyang hindi nakikita. Nakasuklay ng maayos ang blonde na buhok ng lalaki gaya ng dati. Nakasuot siya ng itim na suit na may sariwang pulang rosas na nakausli sa kanyang dibdib. Ed. Bahagyang natigilan si Justin. Hindi niya inaasahan na ang taong iyon ay isa sa kanyang mabubuting kaibigan. Siya ay si Edward mula sa Rothschild clan, ang pinsan na kapatid ni Jane. Hello Gibson, hindi pa tayo nagkikita simula noong nagpaalam ako sa Hokkaido noon. I was starting to miss you. Isang kaaya-ayang ngiti ang ipinakita ni Edward at lumipat sa loob ng sasakyan upang bigyan ng espasyo si Justin. Umupo si Justin sa kotse at isinara ang pinto. Nang iangat niya ang kanyang ulo, sa wakas ay nakita niya ang ginang na tinutukoy ni Daphne. Long time no see, Catherine. Biglang naging malumanay ang tingin ni Justin. Mukhang nostalgic, ngumiti siya at sinabing, "Oh yeah, tatawagan ba kitang Her Majesty the Queen ngayon?" 506. Ano? Sinasabi mo na inalis si Justin. Head Bolton, nababaliw ka ba? Isa siyang mamamatay tao. Nagawa ang desisyon mo nang hindi sinusunod ang mga legal na pamamaraan. Ito ay diretsyong labag sa batas. Dapat kang maparusahan ng mabigat. Sigaw ng isang kalbong puting lalaki na nakasuot ng suit at leather na sapatos at marahas na hinampas ang office table sa harap. Siya ang abogadong nagngangalang Charmo. Matapos matanggap ang kahilingan ni Goodman, mabilis siyang nakakuha ng impormasyon tungkol kay Justin sa pamamagitan ng iba't ibang channel bago sumugod. Akala niya noong una ay makukulong si Justin. Gayunpaman, sa kanyang pagdating, ito ay napatunayang iba. Pagdating sa istasyon ng pulis, sinabi sa kanya na si Justin ay pinalaya 3 minuto na ang nakalipas. Bilang opisyal na naka-duty, bumalik sina Bolton at Ford sa opisina at nabangga si Charmo. Si Ford ay hindi kabilang sa puwersa ng pulisya, kaya ang kanyang pananahimik. Ang lahat ay hinahawakan sa halip ni Bolton. Dahil sa likas na katangian ng kanilang mga trabaho, lubos na pamilyar si Charmo sa pagkakakilanlan ni Bolton bilang pinuno ng grupong anti-terorismo. Kaya, hindi na niya kailangang magsalita ng may paggalang. Napakunot ng noo si Bolton. Nadismaya siya nang masaksihan ang kanyang superior na si Ford na binugbog kanina. As of right now, wala siya sa mood para i-entertain si Charmo. Malamig siyang ngumuso at sinabing, "Abogado Charmo, hindi ka dapat gumawa ng eksena dito sa himpilan ng pulisya." Ang paglaya sa kanya ay pinahintulutan ng mga taong higit pa sa aming sweldo. Maaari kang magdemanda sa amin ng lahat ng gusto mo, ngunit ang tanging partido na magdurusa ay ikaw. Are you threatening me? Bolton, you fucking fatty, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Ako ang pinakamagaling na abogado sa Paris, Charmo.
Walang demanda na hindi ako mananalo, walang kasamaan na hindi ko masasaktan. Walang takot si Charmo. Itinuro ang namumulang mukha ni Bolton, sumigaw siya, ipapakulong ko ang inchik na si Justin. Bitihin siya dahil sa pagpatay. Tulad ng gusto ni Bolton na mag-alsa, napansin niya ang isang bagay at agad na pinawalang bisa ang intensyon. Napansin ni Charmo na nakatingin sa likuran niya si Bolton. Hindi niya maiwasang lumingon para tingnan, nakita niya lang na nakatayo sa likuran niya ang isang medyo may edad na estranghero. Hindi nasisiyahan, nagtanong si Charmo, sino ka ba? Kilala ko ang lahat sa istasyon ng pulisya. Hindi ka bagay dito. Ang lalaki ay si Daphne na pinaalis kamakailan si Justin. Nakangiting tiningnan ni Daphne si Charmo mula itaas hanggang ibaba. Ikaw ang lalaking si Charmo mula sa Gordon Law Firm. Ang itinuturing ng lahat na pinakamahusay na abogado sa Paris. Tama ka. Ako iyon, nasyahang sagot ni Charmo. Tumango si Daphne at sinabi mo bang gusto mong ipadala si Justin sa kulungan at patayin siya? Confidently, Charmo replied, you heard it right. Ano yun? Kasabwat ka ba sa kasong ito? Tumawa si Daphne na parang baliw. Namula ang kanyang maputlang balat. Agad na napuno ng mali siya ang kanyang mga mata. Sa kanyang namamaos na boses, sinabi niya, wala kang pinagkaiba sa isang baboy. Sa kasamaang palad, kahit na hindi ako sigurado kung ano ang hinaharap ni Justin, kulungan o hindi, ang alam ko ay iyon. Pupunta ka doon ngayon. Ano? Sinusubukan mo bang takutin ako? Ako. Bago pa matapos ni Charmo ang kanyang mga salita, isang kamao ang bumungad sa kanyang ulo. Bam! Hindi na kaya ni Charmo na iwasan ang suntok ni Daphne. Direkta siyang bumagsak sa lupa matapos makatanggap ng suntok, na agad na naging sanhi ng pamamaga ng kanyang mukha at siya ay nawala ng ulirat. Naglabas si Daphne ng puting panyo at pinunasan ang dagwang kamao. Ilagay siya sa death row at humanap ng petsa para ipadala siya sa Diyos. Namumutla ang bawat pulis doon. Wala silang nagawa kundi ang tumingin kay Bolton na siyang namamahala doon. Nagbuga ng malamig na pawis si Bolton. Walang sino man ang umasa na ang mataas na maimpluwensyang abogado ay bibigyan ng parusang kamatayan ng ganoon lang. Sigurado si Bolton na kailangang mamatay si Charmo dahil lang sa sinabi ni Daphne. Dahil dito, sinenyasan niya ang dalawa sa kanyang mga nasasakupan na ilayo si Charmo. Hindi niya kailangan ng dahilan. Natatakot siyang magtanong. Sa sandaling ito, lumakad pasulong si Ford na nakatayo sa isang tabi. Sa harap ng kanyang superior na si Daphne, sinabi niya, Direktor, maaari ba tayong mag-usap tungkol sa isang bagay sa isang tahimik na lugar? Sumulyap si Daphne sa kanya at tumango bago lumabas ng opisina. Nang makarating ang dalawa sa isang bakanteng daanan, tumigil si Daphne sa paggalaw. Nakatalikod kay Ford, tinanong niya, itatanong mo kung sino ang nag-alis kay Justin, hindi ba? Oo, kailangan ko ng sagot. Hindi ko kayang panoorin ang isang taong mapanganib na pinalabas ng walang dahilan, sabi ni Ford habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Bagamat nakatalikod si Daphne kay Ford, nasabi pa rin niya ang lahat ng kanyang ekspresyon. Ngumuso sa pang-aalipusta, sinabi niya, wala kang mababago kahit na hindi ka kumbinsido. Huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa iyo sa ngayon. Para sa akin, o kahit na Mr. President, kailangan nating sundin ang babaeng iyon kahit na ano, maliban kung handa tayo para sa isang digmaan sa gitna ng mga bansa. Kung hindi, kahit na si Justin ay talagang isang terorista, kailangan pa rin natin siyang palayain. Itinaas ni Ford ang kanyang ulo, nalilito. Direktor, wala akong ideya kung sino iyon. Naniniwala ako na nakita mo ang impormasyon mula sa isa sa mga sekretong dokumento sa opisina tungkol sa madugong insidente 9 na taon na ang nakakaraan na kinasasangkutan ng mga maharlikang pamilya ng Britanya at Welsh. Dahan-daw ang sabi ni Daphne. Bahagyang nagulat si Ford. Wala siyang ideya kung bakit inilabas ng kanyang superior ang tinatawag na gray history ng iskandalo sa mga maharlikang pamilya ng Britanya. Sumagot siya, oo, malinaw kung natatandaan. Noon, sinubukan ng British Royal Family na lipulin ang nakaraang Welsh Royal Family at ibagsak sila.
Gayunpaman, dahil sa pagkakasangkot ng Rothschild clan at iba pang hindi kilalang partido, si Queen Catherine at ang batang Prinsesa Jane ng Welsh royal family ay mahimalang nawala saglit bago nakabalik ng ligtas ilang sandali. Pagkatapos noon, ang ilang miyembro ng royal family ay nagkaroon ng ilang oras para sa British Royal Service. Pagsisikap na pigilan ang pagkalat ng iskandalo para hindi magpanik ang mga sibilyan. Tama. Pagkatapos noon, ang tagapagmana ng British Royal Power ay walang iba kundi ang pinuno ng Wales. Bagamat sila ay umiiral bilang isang hidden royal family, ibig sabihin ay hindi pa inihayag sa publiko ang kanilang pag-iral, ang tunay na partido sa kapangyarihan ng United Kingdom ay nasa Welsh royal family. Paliwanag ni Depney. Tumango si Ford. Talagang naaalala ko ang dokumento. Tunay na napakaraming tanong sa insidente, 9 na taon na ang nakalilipas kabilang ang kaligtasan o si Catherine at ang kanyang anak na si Jane at ang katahimikan ng security service. Kailangang aminin ng isa na ang Welsh royal family ay higit na nalampasan ang British pareho para sa kanilang katayuan sa likod ng mga eksena at impluwensyang pang-ekonomiya. Bukod dito, ang tagapagmana ng Welsh royal family na si Princess Jane ay naging pangunahing ito bilang karagdagan sa isang makabagong teknolohikal na sentro ng pananaliksik sa mundo. Tagapagmana, ang kapangyarihang maharlikang pamilya ng Welsh ay matatag ng naitatag. Tama ka. Napakaraming tanong na hindi nasasagot. Pero hindi tayo dapat mag-alala dahil kahit ang security service ay nanatiling tahimik. Lumingon si Depney habang kumikinang ang mga mata. Sa kanyang malalim na boses, sinabi niya, ang taong nakipag-ugnayan sa akin para palayain si Justin ay hindi basta-basta sa labas. Ito ay ang Her Majesty Catherine, ang dating Queen Consort, nakakaakyat lang sa trono kamakailan. Nang matapos magsalita si Depney, napatulala si Ford. Achoo! Ang Rolls-Royce ay dahan-daang nagpatuloy sa mga kalsada, napakabagal na hindi ito naiiba sa paglalakad. Sa karwahe, ang babaeng irresponsibleng bumahing ay itinaas ang kanyang braso at hinimas ang kanyang matangkad na ilong gamit ang kanyang violet na damit na gawa sa seda upang panasan ang kanyang booger. Siya ay isang matangkad at payat na babae na may nakatali na tinapay. Walang anumang senyales ng pagtanda sa kanyang katawan. Ang matikas niyang contours ng mukha ay nagmukha siyang duwende sa mga kwentong pantasya. Naglabas siya ng nakakaakit na aura, lalo na dahil sa kanyang emerald na mata at mahabang pilak mata. Kung kailangang hulaan ang tunay niyang edad, kailangan nilang husgahan ang kanyang curvy figure na nakabalot sa laced violet na damit. Ang kurbo ng mature na babae ay simpleng walang kapantay sa mga dalaga. Umuumbok ang mga ugat ng bawat lalaki kapag nakikita siya. Higit pa rito, ang kanyang hindi sinasadyang nabunyag na mga binti ay napakapatas at makinis tulad ng balat ng isang bagong panganak. Ito ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng sinumang ordinaryong tao. Gayunpaman, ang isang napakagandang babae ay ginawa lamang ang pagkilos ng isang bata, pinupunasan ang kanyang ilong gamit ang kanyang manggas. Catherine, umakyat ka na sa trono. Mababago mo ba sa wakas ang mga ugali mong bata? Ang iyong katawan ay mature na bersyon ni Jane, ngunit sa pag-iisip, paurong ka lang, walang magawang sabi ni Justin. Nakaupo siya sa tabi ni Edward at sa tapat ng maladyosa na si Catherine, ang reyna mula sa maharlikang pamilya ng Welsh. Ibinuga ni Catherine ang kanyang matingkad na mapupulang labi. Mukha lang siyang 7 taong gulang na babae. Mahal kong Chen, naniniwala ako na may masamang tao na nag-iisip na naman sa akin. Hindi sana ako bumahing kung hindi. Sasaksakin ni Justin ang kanyang sarili ng kutsilyo kung bigla siyang magkakaroon ng hindi kanais-nais na pagnanasang saksakin ang kanyang sarili ng paulit-ulit, hindi niya alam kung iiyak o matatawa. Hindi ko sinasabi kung bumahing ka o hindi. Pero bakit kailangan mong gumamit ng mangga sa halip na tissue paper? Ito ay maginhawa sa ganitong paraan. Ang pagkuha ng tissue ay sapat na mahirap at kailangan ko pa itong itapon pagkatapos gumamit ng isa. Nakapout si Catherine sa kanyang mga labi. Nakakainis kayo. Hindi ito ang unang beses na nalaman nyo ang masama kong ugali. Pareho kayo ni Jane. She would correct me all the time at home. Parang wala akong ginagawang tama. Being her mother, I feel that I get no respect.
I'm the queen at the end of the day. Si Edward na humihigop ng red wine ay hindi na nakaimik. Bahagya siyang nag-alinlangan at nagtanong, Tita, sinong nagsabi sa'yo na babaan ka lang kapag may namimiss sa iyo? At ano ang nangyayari sa mga pangalang Chen at Jane? Isang matamis na ngiti ang pinakawala ni Catherine. Noong sinabi ni Jane sa akin ang tungkol sa kulturang Zen Icon, sinabi niya na karamihan sa mga Zen Icon ay tatawagan ang mga taong malapit sa kanila sa pamamagitan ng pag-uulit ng kanilang mga pangalan. Sa halip, posible na ikaw ay tawaging word. Mabilis na umiling si Edward dahilan para mabulunan siya ng alak. Oo, Chen, baka hindi mo alam ito. Maraming pinag-aralan si Jane tungkol sa kulturang Zen Icon para mas maunawaan ang iyong pinagmulan. Alam mo, halos hindi ako marunong magbasa, pero gusto ko ring malaman ang higit pa tungkol sa bansa mo, kaya hilingin ko sa kanya na magkwento sa akin gabi-gabi at matulog habang nakikinig. Pero kamakailan lang, hindi ako nagkaroon ng pribilehiyong makinig sa mga kwentong iyon dahil sa iyo ang lahat ng mga kwentong iyon. Ikaw ang summon sa Zenica. Dumating sa Paris, hindi pa bumabalik si Jane. Si Justin ay may matigas na ekspresyon. Wala siyang ideya kung ano ang sasabihin. Katulad ng unang beses na nakilala niya si Catherine, pakiramdam niya ay wala siyang magawa sa tuwing makikita niya ang mapagmataas na tingin nito. Malungkot na sinabi ni Edward, Tita, bilang reyna ng Wales at may bahay ng Rothschild clan, halos hindi mo na mabasa ang tanging wikang sinasalita mo na English. Nakakahiya. Isa pa, halos 40 ka na pero kailangan mo pa ring magkwento sa iyo ang iyong anak sa gabi. Anong bahagi nito ang may kahulugan? Sa wakas ay natahimik si Catherine matapos makinig kay Edward. Ibinaba niya ang ulo niya at bahagyang sumimangot sa katahimikan. Pakiramdam ni Edward ay maaaring nasaktan niya ang kanyang damdamin. Inaliw niya, Tita, hindi kita pinipintasan. Ngunit dapat kang magsimulang kumilos bilang isang may sapat na gulang upang hindi na mag-alala si Jane tungkol sa iyo. Biglang itinaas ni Catherine ang kanyang ulo, kitang-kita ang kanyang mapupungay na malalaking mata. Tumango siya, sinabi niya, naiintindihan ko na. Mag-iingat ako sa susunod. Word. Paf! Hindi napigil ang naibuga ni Edward ang pulang alak sa kanyang bibig. 507. Sa malaking presidential suite ng Hotel Sofitel, pinahintulutan ng set ng mga eleganteng kasangkapan ang silid na magmukhang isang kumpletong tahanan. Ang disenyo at palamuti ng silid ay inspirasyon ng Pranses at Romano. Mararamdaman ang karangyan sa pagtapak sa silid. Ang mga sariwang bulaklak na pinapalitan araw-araw ay inilagay sa mga mesla na florera sa bawat sulok. Gumamit ng isang partikular na brand ng French perfume na naging sanhi ng amoy ng silid ng hindi masyadong masangsang. Sa pagkakataong ito, bumukas ang pinto ng shower room. Si Maria na naligo ng mainit ay nakasuot ng puting pijama na gawa sa tunay na seda na ibinigay ng hotel. Gumamit siya ng puting tuwalya para patuyuan ang basang buhok habang dahan-daang naglalakad patungo sa bintana. Natakpin ng maluwag na pijama ang isang malaking bahagi ng kanyang maputing balat. Bagamat nakatago ang kanyang walang kamali-mali na kurba, nakatutokso sila gaya ng dati. Ang tanawin sa gabi sa Paris ay hindi kasing sigla ng sa Stonegate. Ito ay isang tahimik na lungsod. Huminga ng malalim, tumigil si Marian sa pagpupunas ng kanyang buhok gamit ang tuwalya. Paglingon niya ay napatingin siya sa kahoy na anti-gong orasan na nakasabit sa dingding. Mahigit 1 oras na ang nakalipas mula nang madala si Justin. Wala pa siyang natatanggap na balita mula sa kanya. Bagamat sapat na ang tiwala niya kay Justin, hindi pa rin ito nagawang pakalmayan ang kanyang nerbiyos. Tahimik na nakatayo sa silid na nag-iisa, si Marian ay bahagyang absent-minded. Nakita pa niyang nakakatawa ang buong sitwasyon. Hindi pa masyadong matagal nang hindi na niya tretuhin ang lalaking iyon bilang isang tao. Minsan pa nga ay umaasa siya sa pagkamatay nito para hindi na siya mairita. Maaalala niya ang malaimpyernong gabi kung saan nawawala ang kanyang kadalisayan sa tuwing nakikita siya nito. Gayunpaman, hindi namamalayan, mahigit 1 taon na pala ang pagsasama ng dalawa. Nagtalo sila, nagsimula ng malamig na digmaan, at nagbiro sa buong panahong ito.
Bawat alaala na naramdaman niya ay parang kahapon lang nangyari. Ang kanyang mga araw ng paggising ng maaga at pagbabalik ng huli ay biglang kasama ang isang lalaking hindi seryoso sa trabaho. Gayunpaman, ang kanyang mga araw ay hindi nakakaramdam ng kalungkutan at pagkapurol tulad ng dati sa ilang kadahilanan. Kahit anong pilit niya, wala siyang maisip na magandang bagay o katangian na taglay niya. Siya ay tamad, vulgar, at lubhang perwisyo, hindi banggitin na siya ay isang naninigarilyo. Ang ibang mga lalaki ay lihim na magkakaroon ng relasyon kung mayroon sila. Gayunpaman, si Justin ay makikipag-ugnayan sa publiko sa kanyang iba pang mga babae dahil ang kanyang balat ay kasing kapal ng bakal na pader. Gagawin niya ito ng galit, magbibiro tungkol sa kanya, itulak siya sa mahihirap na sitwasyon, magsasalita sa kanya ng sarkastiko, takutin siya, at kahit na mag-alala tungkol sa kanya. Mukha siyang masunurin sa labas. Ngunit sa bawat sandali kung saan ang kanyang mga aksyon ay talagang binibilang, siya ay kikilos sa kanyang sariling kagustuhan, na nagpapakita ng kanyang machismo sa isang katawa-tawa na antas. Walang anumang bagay na kaibig-ibig sa isang lalaking tulad niyan, di ba? Bulong ni Marian. Hindi alam kung sino ang tinatanong niya. Siya ay nagkaroon ng isang mahabang flight mas maaga sa araw pagkatapos ng lahat. Pagkatapos mapunta sa Paris, nahaharap siya sa kasong kidnapping. Sa kasalukuyan, talagang pagod na pagod siya. Pakiramdam ni Marian ay nasa bingit na siya ng pagbagsak. Kaya, naglakad siya papunta sa malaking komportableng kama at umupo. Ibinaba niya ang kanyang ulo ngunit walang lakas ng loob na humiga. Kung matutulog ako ngayon, babalik ba siya bukas ng umaga? Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Marian. Masakit na ipinikit ang kanyang mga mata, umiling siya at muling binuksan. She then mumbled to herself, wala naman talagang maganda sa kanya. Bakit ako nagkakaganito? Posible bang dahil sa pag-amin niya sa akin noong gabing iyon? Sa isip niya, isang eksena ng gabing iyon ang hindi mapigil ang lumabas. Gabi iyon nang tumakbo siya palabas ng restaurant at umiyak sa kalye. I'm as terrible a man as described, who lives in a different world from you. Ngunit ang isang tulad ko. Hinahayaang magkagusto sa isang tulad mo. Nang maalala niya ang sandaling iyon, ang boses ni Justin ay nananatili sa tabi ng kanyang mga tainga, dahilan upang makaramdam siya ng kaunting hiya. Tapos humagalpak siya ng tawa. Hay nako! Bakit sasabihin ng isang lalaki kung gaano siya kakulit kapag nagkukumpisal ng pag-ibig? Ang tanga mo talaga. Hindi ko pa sinabi na gusto kita, stupid. Pero kung hindi ko siya gusto, bakit ko siya laging iniisip? Ako ba? Ako ba ay? Sing-sing. Sing-sing. Nagring ang telepono, napatigil siya sa pakikipag-usap sa sarili. Nagulat si Marian, umupo ng tuwid at pinahid ang kahalumigmigan sa gilid ng kanyang mga mata bago iniunat ang kanyang braso para kunin ang telepono sa silid ng hotel. Marian, sana hindi kita inistorbo, sabi ni Goodman. Humi si Marian bilang pagkilala. Pagkatapos ay nag-isip siya ng isang bagay at nagmamadaling nagtanong, mayroon ka bang update tungkol sa kaso ni Justin? Napiyansahan na ba siya ng abogado? Parang nahihiya si Goodman. I've hired the best lawyer in the entire Paris already pero wala pang balita sa kanya. But don't worry. I'll definitely try my best. Walang mangyayari sa kanya. Sige. Kung ganoon, may kailangan ka pa bang sabihin? Nakaramdam ng pagkadismaya si Marian nang marinig niyang hindi ito tungkol kay Justin. Maging ang kanyang tono ay naging malamig. I believe you're really tired now and in a bad mood as well. I'm thinking of bring you to a Thailand massage session in this hotel. They have the best female masseurs. I believe you'll distress that way. Tsaka ngayon ka lang naka-stupid burger. Ihahatid na kita para kumain. Hindi na kailangan. Direktang pinutol ni Marian si Goodman. Salamat sa intention mo. Pero gabi na talaga, gusto ko lang magpahinga. Nanatiling tahimik si Goodman saglit. Sige. Magsisimula na ang Fashion Week bukas. Sasanduan kita sa umaga. Kung makabalik man si Mr. Gibson noon, hindi dapat maapektuhan ang trabaho natin.
Gaganapin sila sa Louvre Museum at Tuileries Garden malapit sa Place de la Concorde, tama ba ako? Tanong ni Marian. Tama ka. Marian, mayroon ka talagang magandang alaala, nakangiting sagot ni Goodman. Hindi mo na ako kailangang sunduin. Ako mismo ang pupunta doon. Magayos ka lang ng driver para sa akin. Para masiguro ang kahusayan, sasali ako sa Fashion Week at ikaw ang mananagot sa mga komunikasyon sa mga designer at manufacturer. Walang mamamahala sa mga karaniwang operasyon kung sasama ka sa akin. Sa tingin ko ay hindi ito kailangan, sabi ni Marian sa walang malasakit na paraan. Pero, ang desisyon ay ginawa. Agad na ibinaba ni Marian ang telepono. Nang marinig ang abalang signal sa telepono, natigilan si Goodman. Pagkatapos ay marahas niyang ibinagsak ang telepono sa lupa at huminga ng malalim habang puno ng malisya ang kanyang mga mata. Marian, maaring minamaliit mo ako ngayon, ngunit sa malaot madali ay magiging akin ka rin. Pinaikit ni Goodman ang kanyang mga mata. Bago pa niya gustong patayin ang ilaw ay tumunog ang kanyang doorbell. Inis na bumaba si Goodman sa kama at naglakad papunta sa pinto. Sa may silap, nakita niya ang isang nakangiting server na nakatayo sa labas. Nakakunot ang noo niyang binuksan ang pinto at nagtanong, ano ang kailangan mo? Hindi mo ba alam na ang mga bisita ay kailangang matulog sa ganitong oras? Nakangiti sa katahimikan ang lalaking nakasuot ng server uniform ng hotel. Kumuha siya ng itim na card sa likod at inihatid kay Goodman. Natagpuan ito ni Goodman na medyo pamilyar, ngunit hindi niya maalala kung kailan at saan niya ito nakita noon. Ano ito? Nalilitong tanong ni Goodman. Nawala ang ngiti sa mukha ng server. Habang kumikinang ang kanyang mga mata, bigla siyang naglabas ng isang pocket-sized na pistol. Sa susunod na sandali, ang baril ng baril ay nakatutok mismo sa noo ni Goodman. Dumbstruck, tinitigan ni Goodman ang baril at sa wakas ay naalala kung ano ang gintong araw. Simbolo iyon ng mga kidnapper kanina. I have something to discuss with you. Tere na sa loob ha. Malamig na sabi ng server. Sa kabilang banda, si Marian na ibinaba ang tawag ay nakaupo sa kanyang kama ng walang pag-iisip. Pagkatapos ay bumantong hininga siya at binalak na patayin ang mga ilaw. Gayunpaman, tumunog ang doorbell. Dahil nanatili siya sa isang presidential suite, karaniwan nang hindi siya maiistorbo. Medyo maraming bodyguards na nakatayo sa labas. Medyo nag-aalinlangan si Marian. Wala siyang kaibigan sa Paris, habang si Goodman ay hindi maglalakas loob na lumapit pagkatapos na tanggihan. Nagsuot siya ng tsinelas at naglakad papunta sa pinto. Maingat na nakakakita sa peephole, natakot siya. Isang mata lang ang nakita niya. Si Marian ay nagmamadaling bumalik habang niyayakap niya ang kanyang dibdib. Napagtanto niya na siya ay naprank dahil may hamarang sa peephole gamit ang kanilang mata. Galit na tinapakan ni Marian ang lupa. Gusto niyang huwag pansinin ang tao sa labas at bumalik sa kama. Gayunpaman, nagsimulang kumanta ang tao sa labas. Little Marian, mangyaring maging masunurin at buksan ang pinto. Mabilis na buksan ang pinto, ang iyong asawa ay bumalik. Malinaw na kay Justin ang boses. Marahas na tumalikod si Marian at binuksan ang pinto. Gaya ng inaasahan, si Justin ay nakatayo sa labas na may nakakalokong ngiti. Ano sa tingin mo ang nursery rhyme na ito? Maganda pa naman ang pakinggan pagkatapos kong palitan ang lyrics, di ba? Hehe, hindi ako ang pinakamasamang kandidato para sa direktor ng Yellow Entertainment, oh. Si Justin na natuwa ay hindi nagawang tapusin ang kanyang talumpati. Iyon ay dahil si Marian ay tumalon sa kanyang mga bisig. Sa pamamagitan ng manipis na layer ng silk pajama, ang katawan ni Marian ay napakalambot. Parehong amoy shampoo at amoy ng katawan ang buhok niya. Si Justin ay nagpakasawa sa halimuyak na pumupuno sa kanyang ilong. Paulit-ulit na naisip ni Justin na isang araw ay titigil ang kanyang asawa sa pakikitungo sa kanya ng malamig, lulindag sa kanyang mga bisig tulad ng iba pa niyang mga manliligaw, at hahayaan siyang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa alinmang paraan na gusto niya. Gayunpaman, nang ang sandaling ito ay naging realidad, napagtanto ni Justin na ang kanyang isip ay ganap na blanko, sa isang dahilan lamang, ang babaeng nasa kanyang mga bisig ay lumuluha.
508. Si Marian mismo ay hindi maipaliwanag ang kanyang mga aksyon. Ang enerhiyang umiikot sa loob ng kanyang katawan ay natipon sa sandaling makita niya si Justin, na may isang intensyon lamang sa isip, dapat niyang yakapin ang lalaki ng mahigpit. Maliban sa pag-ungol para yakapin ang lalaki, wala nang ibang maproseso ang kanyang isip. Pagpipigil sa sarili, pag-aalala, lakas ng loob, walang ibang mahalaga sa sandaling iyon. Nang maramdaman ang mga braso ng babae na pilit na nakakross sa kanyang baywang, si Justin ay natigilan ng ilang sandali bago dahan-daang namulat. Isang maliit na ngiti ang ipinakita niya at naramdaman ang hindi maipaliwanag na emosyon na nagparamdam sa kanya ng pinakahihintay na init. Dahan-dahan, hinawakan ni Justin ang likod ni Marian gamit ang magkabilang braso. Bagamat natatakpan siya ng sutla, naramdaman pa rin ni Justin ang kanyang makinis at walang kapintasang balat. Huminga ng malalim, inilagay ni Justin ang kanyang baba sa ulo ni Marian. Tinapik siya sa likod gamit ang kanang braso na para bang inaalaw niya ang isang bata, malumanay niyang sinabi, "Sige, tumigil ka na sa pag-iyak. Bumalik ako ngayon, hindi ba?" Tumigil na sa pagluha si Marian ngunit bahagyang humihikbi. Habang naluluha ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay naubos ang kanyang lakas. Napansin ni Justin na tila nahihirapang tumayo si Marian. Nakaramdam ng kirot sa puso, yumuko siya at hinawakan ang mga binti nito mula sa likuran bago binuhat ito pahiga. Hindi sinasadya ni Marian na ikinawit ang leeg ni Justin gamit ang kanyang mga braso. Namumula, nagtanong siya dahil sa pagtataka, "Anong ginagawa mo?" "Hinihatid ka sa pagtulog," sagot ni Justin bago pumasok sa silid at isinara ang pinto gamit ang kanyang paa. Agad bumilis ang tibok ng puso ni Marian nang marinig ang katagang tulog. Lalo siyang nag-alala nang si Justin ay mukhang may inaasahan siya. Marahil dahil nasa ibang bansa siya, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang insecure dahil wala siyang malalapit na kaibigan at pamilya doon, at hindi rin siya close sa mga empleyado niya doon. Higit pa rito, dahil nakidnap bilang karagdagan sa naranasan ang life and death explosion scene, nadama ni Marian na marami pa siyang makukuha. Sa panahon ng pagkawala ni Justin, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng presensya ng lalaki. Gayunpaman, kahit na iyon ang kaso, hindi ito nangangahulugan na kailangan niyang gawin ang anumang bagay kay Justin. Bagamat matagal na niyang napagtanto ang kahalagahan ng lalaki, sa pamamagitan ng kanyang karanasan, napagtanto rin niya ang nakagawian nitong pag-aalala. Habang nag-o-overthink si Marian, inilagay na siya ni Justin sa malaki at komportableng kama. Sa sandaling ito, mabilis na napansin ni Maria wala siyang suot kundi isang manipis na layer ng silk pajama. Ang mga damit na gawa sa gayong material ay nakikita sa ilang antas. Dahil sa kahihiyan, kinakabahang hinailan ni Marian ang kumot sa kama upang ibalot ang kanyang katawan, siya lang ang nagkaroon ng lakas ng loob na itaas ang kanyang ulo para tingnan ang lalaking nakatayo sa tabi ng kama. Nakabalot ang eleganteng babae ng kumot na kulay rosas, nakaupo sa puting bedsheet. Ang itim niyang buhok ay makinis at bahagyang naaninag. Ang nakamamanghang eksenang ito ay talagang nakatutokso, lalo na nang ang babae ay sariling asawa ni Justin. Gayunpaman, ang tanging ginawa niya ay tumayo, tahimik na pinagmamasdan ang mga kilos ni Marian na para bang siya ay nahuhulog sa isang napaka-interesante na pelikula. "B, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan?" Dahan-daang napansin ni Marian na maaaring nag-overthought siya. Napakalinaw ng mga mata ng lalaki. Malinaw na wala itong maruming intensyon sa kanya. "Iniisip ko kung ako lang ba ay isang lalaki na susubukang linlangan ka sa buong araw na matulog sa iyong paningin. Kahit na gusto ko talagang matulog kasama ka, hindi ko sinasadyang gawin ito sa pamamagitan ng puwersa. Noon pa man ay iginagalang ko ang iyong mga desisyon. Kailangan mo bang itaas ang iyong bantay sa paligid na para bang isa akong magnanakaw?" Nakangiting tanong ni Justin. Nakagat ni Marian ang kanyang mga labi habang siya ay nababagabag sa tanong. Kung oo ang sagot niya, maaari niyang saktan ang damdamin nito. Kasalukuyan siyang hindi pinipilit na gumawa ng kahit ano. Kung sumagot siya ng hindi, gayunpaman, sasalungat siya sa kanyang sarili dahil totoo na gustong-gusto ni Justin na manggulo sa mga babae sa labas.
Hindi ko kailangan ng sagot. Hindi man ako masyadong matalinong tao, hindi ako tinuturing na tanga. Alam kong ngayon mo lang ako niyakap sa may pintuan dahil nag-aalala ka sa akin. Lahat ng tao minsan impulsive, tama ba? Tanong ni Justin at Commandant. Ibinaba ni Marian ang kanyang ulo habang hindi siya nang ahas tumingin kay Justin. Sa katunayan, ang kanyang matagal na pinipigilang emosyon ay sumabog kanina. Hindi niya intensyon na tanggapin ng buo si Justin. Nanatiling tahimik si Marian saglit bago itinaas ang kanyang ulo para magtanong, paano ka nakalabas? Tinulungan ka ba ng abogadong kinuha ni Goodman? Mukhang medyo nalilito si Justin. Abogado. Anong abogado? Nakuha ba ako ni Goodman? Kumunat ang noo ni Marian. So walang abogado. Pinaalis ka ba ng pulis noon? Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Mayroon akong isang malapit na kaibigan sa Europa na tumulong sa akin na makipag-usap sa pulisya at pinalaya ako. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan pagkatapos ng lahat. Hindi ako isang kriminal. I see. Biglang naalala ni Marian na si Justin ay mayroong 100 bilyong euro sa Union Bank of Switzerland. Bakit walang koneksyon ang isang tulad niyan? Sa buong panahon, maaaring hindi sineseryoso ni Justin ang pulisya. Tingnan mo kung gaano ka katanga. Huwag ka nang mag-overthink. Hindi ko ito unang beses makapasok sa istasyon ng pulis. Hindi ba lagi akong hinuhuli sa Stonegate noon? Ngumiti si Justin. Tumingin sa kanya si Marian na hindi nasisiyahan. Ikaw ang tanga. Pero nang banggitin mo ang istasyon ng pulis sa Stonegate, na-miss ko si Yan. Kaya yan. Biglang nagsisi si Justin na ibinalita ito. Oo, sabi ni Marian, na nag-aalala, mula nang dumating si Sister Kaining